Bakit may mga tao na nagdarasal ng tapat araw-araw, ngunit patuloy na dumarating ang kanilang mga bayarin, nagpapatuloy ang kanilang mga utang, at tila hindi sinasagot ang kanilang mga panalangin tungkol sa pananalapi? Marahil isa ka sa mga taong iyon. Nagsusumikap ka, nagtitithe ka ng tapat, tinutulungan mo ang mga nangangailangan. Pero kung titingnan mo ang sitwasyon mo sa pananalapi, makikita mo pa rin ang pakikibaka at kakapusan. At deep inside, a question niggles. God, bakit hindi sinasagot ang mga panalangin ko? Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Milyon-milyong tao ng pananampalataya ang nahaharap sa parehong hindi nasabi na tanong. Ang pagkadismaya ng makitang umunlad ang iba habang halos hindi ka nabubuhay. Ang pagkalito ng pakiramdam na nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon ka, ngunit naghahangad pa rin ng isang mas mahusay na buhay. Ang pasanin ng pagsuporta sa isang pamilya na may mga mapagkukunan na palaging mukhang hindi sapat. Ngunit mayroong isang bagay na hindi pa naiintindihan ng maraming Kristiyano. Isang bagay na malinaw na itinuro sa salita ng Diyos, ngunit kadalasan ay hindi praktikal na ginagamit sa ating mga panalangin tungkol sa pananalapi. Isang katotohanan tungkol sa kung paano nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya tungkol sa ating mga material na pangangailangan. Ngayon ay matutuklasan mo ang isang biblikal na paraan ng pagdarasal na maaaring ganap na baguhin ang iyong pinansyal na pananaw at katotohanan. Ito ay hindi isang magic formula, ngunit isang diskarte batay sa malalim na mga prinsipyo ng Biblia na nagbago ng mga buhay sa buong mundo. Ang ibabahagi ko sa iyo ay maaaring ang eksaktong susi na hinahanap mo para maiayon ang iyong buhay, pinansyal, sa kalooban ng Diyos. Manatili sa akin hanggang sa wakas dahil ang bawat salitang maririnig mo ay hango sa mga tao ng pag-aaral ng banal na kasulatan at pagsaksi sa mga buhay na binago ng kapangyarihan ng biblikal na panalangin. Huwag kang umalis dito nang hindi nauunawaan kung paano tunay na nais ng Diyos na ipagdasal mo ang iyong pananalapi. Ang unang katotohanan na kailangan mong maunawaan ay mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pagdarasal para sa pera at pagdarasal para sa kalooban ng Diyos sa iyong pananalapi. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng mga desperadong kahilingan tungkol sa pera, ngunit hindi nila hinahangad na maunawaan ang puso ng Diyos para sa probisyon sa kanilang buhay. Nang magturo si Jesus tungkol sa panalangin ng Panginoon, isinama niya ang isang tiyak na pakiusap. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, Mateo 6:11. Ito ay nagpapakita sa atin na ito ay tama at kailangan na manalangin para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Walang pakialam ang Diyos kapag nananalangin ka para sa probisyon. Sa katunayan, inaasahan niya na gagawin mo ito. Ngunit kung paano ka manalangin ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Hindi tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na humingi ng kayamanan o humingi ng kasaganaan. Tinuruan niya sila na hingin ang paglalaan na kailangan nila araw-araw, na nagtitiwala na alam ng kanilang makalangit na Ama at nagmamalasakit sa kanilang lahat ng pangangailangan. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga tungkol sa puso ng Diyos. Nais niyang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, ngunit sa loob ng konteksto ng isang relasyon ng pagtitiwala at pagtitiwala. Ang iyong mga paghihirap sa pananalapi ay hindi nangangahulugang isang senyales na nakalimutan ka na ng Diyos o na ang iyong mga panalangin ay hindi sinasagot. Kadalasan ang mga ito ay mga pagkakataon para sa iyo na magkaroon ng mas malalim na pag-asa sa Diyos at matutong magtiwala sa Kanyang katapatan. Kahit na mukhang mahirap ang mga sitwasyon, ngunit kapag natuto kang manalangin ayon sa kalooban ng Diyos, kapag iniayon mo ang iyong puso sa Kanyang mga layunin, kapag hinanap mo muna ang kaharian ng Diyos, ang iyong mga panalangin ay magkakaroon ng ganap na ibang dimensyon. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng gusto mo mula sa Diyos, ngunit tungkol sa pagtuklas kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Kung handa ka nang matutunan kung paano manalangin ayon sa puso ng Diyos tungkol sa iyong pananalapi, isulat sa mga komento sa ibaba. Gusto kong malaman ang kalooban ng Diyos para sa aking pananalapi. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng isang taos pusong-puso
na naghahangad ng pagkakaayon sa mga layunin ng Diyos. Pero may mas malalim pang kailangan mong intindihin. Isang katotohanang itinuro ni Jesus tungkol sa ating kaugnayan sa materyal na mga pangangailangan at isa na maaaring magpapaliwanag kung bakit napakaraming tao ng pananampalataya ang nahihirapan pa rin sa pananalapi kahit na palagi silang nananalangin. May sinabi si Jesus sa Mateo 7:24 na hindi lubos na nauunawaan ng maraming Kristiyano, walang makapaglingkod sa dalawang Panginoon, alinman ay kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang salitang ito ay hindi isang paghatol sa kasaganaan, ngunit isang babala tungkol sa kung saan natin inilalagay ang ating tiwala at seguridad. Kapag nabubuhay ka ng may palagi ang pagkabalisa tungkol sa pera, kapag ang iyong mga desisyon ay palaging inuudyukan ng takot sa kakapusan, kapag ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa iyong balanse sa bangko, hindi mo sinasadyang naglilingkod sa pera sa halip na maglingkod sa Diyos. At ito ay lumilikha ng kontradiksyon sa iyong mga panalangin. Para bang hinihiling mo sa Diyos na pagpalain ang iyong buhay pinansyal, ngunit sa parehong oras, ipinapakita mo na ang iyong tiwala ay nasa pananalapi, hindi sa Kanya. Ang kontradiksyon na ito ay hindi nagpapawalang bisa sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo, ngunit ito ay maaaring humadlang sa iyo na maranasan ang kapayapaan at paglalaan na gusto niyang ibigay. Magsisimula ang pagpapalaya kapag natutunan mong magtiwala sa Diyos bilang iyong tunay na pinagmumulan ng seguridad. Kapag huminto ka sa pagdarasal ng may pagkabalisa at magsimulang manalangin ng may pananampalataya. Kapag huminto ka sa pagkilos na parang isang taong iniwan ng Diyos at nagsimulang mamuhay tulad ng isang taong nakakaalam ng pagmamahal at pangangalaga ng iyong makalangit na Ama. Ang panalangin na nagpapabago sa iyong pananalapi ay hindi isang listahan ng mga hinihingi para sa Diyos. Ito ay isang tapat na pakikipag-usap sa isang mapagmahal na Ama na alam ang iyong mga pangangailangan bago mo pa man itanong at nalulugod sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya sa kanyang katapatan, hindi isang pagtatangka na baguhin ang kanyang kalooban, at mayroong isang prinsipyo sa Biblia tungkol sa pinakaangkop na oras upang hanapin ang Diyos tungkol sa iyong mga pangangailangan. Isang huwaran na paulit-ulit nating nakikita sa kasulatan na ginagawa ng mga lalaki at babae ng pananampalataya. Ang mga dakilang tao ng pananampalataya sa Biblia ay may isang bagay na karaniwan. Hinanap nila ang Diyos sa mga unang oras ng araw. Hindi dahil may mahiwagang bagay sa panahong iyon, ngunit dahil naunawaan nila ang kahalagahan ng pagsisimula ng bawat araw sa pakikipag-isa sa Diyos bago ang mga alalahanin at panggigipit ng mundo ay pumalit sa kanilang isipan. Isinulat ni David sa awit 5:3, "Sa umaga ay diringgin mo ang aking tinig, O Panginoon. Sa umaga ay ihaharap ko sa iyo ang aking dalangin at magbabantay." Nakaugalian niyang hanapin ng Diyos ng maaga sa umaga, itinakda ang espiritual na tono para sa buong araw. Ginawa rin ito ni Jesus na gumising ng maaga upang manalangin sa mga ilang lugar, Marcos 1:35. Kapag nagdarasal ka sa umaga, bago magsimulang bumangon sa iyong isipan ang mga alalahanin sa pananalapi, bago ang stress ng araw ay pumalit sa iyong mga pag-iisip, ikaw ay nasa isang mas receptive na espiritual na lugar. Mas kalmado ang iyong isip, mas bukas ang iyong puso, at mas malinaw kang makakatuon sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay nakikinig lamang sa mga panalangin sa umaga, ngunit ito ay nangangahulugan na mayroong karunungan sa pagtatatag ng espiritual na mga prioridad. Kapag hinanap mo muna ang kaharian ng Diyos, kapag sinimulan mo ang iyong araw na kinikilala ang kanyang soberanya at kabutihan, inilalagay mo ang iyong puso upang matanggap ang kapayapaan at direksyon na gusto niyang ibigay. Ang panalangin matututuhan mo ngayon ay pinakamabisa kapag dinasal sa kontekstong ito ng paghahanap muna sa Diyos. Hindi dahil ang oras ay may anumang kapangyarihan, ngunit dahil ang iyong puso ay nasa isang mas mahusay na posisyon.
upang marinig at tumanggap. Kung handa kang unahin ang iyong oras sa Diyos at hanapin ang kanyang mukha bago harapin ang mga hamon ng araw, isulat dito, piliin kong hanapin muna ang Diyos. Ang desisyong ito ay nagpapakita na ng pagbabago sa mga prioridad na pinararangalan ng Diyos. Ngunit ang pagdarasal sa tamang oras ay hindi sapat kung hindi mo alam kung paano manalangin ayon sa mga prinsipyo ng Biblia. Karamihan sa mga tao ay nagdarasal ng mahaba, paulit-ulit na mga panalangin. Puno ng pagkabalisa, sinusubukang kumbinsihin ng Diyos na ang kanilang mga pangangailangan ay apurahan. Ngunit ang epektibong panalangin ay ganap na naiiba. Malinaw na itinuro ni Jesus sa Mateo 6:7-8. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong magdadaldal na gaya ng mga pagano, sapagkat iniisip nila na sila'y didinggin dahil sa kanilang maraming salita. Huwag kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ito ay ganap na nagbabago sa ating pananaw sa panalangin. Hindi ka nagdadasal para ipaalam sa Diyos ang iyong mga pangangailangan, alam na Niya. Hindi ka nagdadasal para kumbinsihin Siya na magmalasakit sa iyo, ginagawa na Niya. Hindi ka nananalangin na baguhin ang isip ng Diyos. Nagdarasal ka na iayon ang iyong puso sa Kanyang kalooban. Ang epektibong panalangin ay batay sa relasyon, hindi pamamaraan. Ito ay batay sa tiwala, hindi sa dami. Nakabatay ito sa katapatan ng Diyos, hindi sa tindi ng iyong mga kahilingan. Kapag nagdarasal ka dahil alam mong mayroon kang isang mapagmahal na Ama na lubos na nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay, ang iyong mga panalangin ay nagiging mga pag-uusap ng pananampalataya, hindi mga pagsusumamo ng kawalan ng pag-asa. Napagpasyahan na ng Diyos na gusto Kanyang pangalagaan. Ito ay nakasulat sa 1 Pedro 5:7. Ihagis mo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Ang pangangalaga ay magagamit na. Ang probisyon ay ginagarantiyahan na sa puso ng Diyos. Ang iyong panalangin ay hindi kailangang makamit ang Kanyang pag-ibig. Kailangan nitong ipahayag ang iyong pagtitiwala sa pag-ibig na mayroon na. Hindi ka estranghero na humihingi ng pabor sa isang nag-aatubili na Diyos. Ikaw ay minamahal na anak ng isang mapagbigay na Ama na nalulugod sa pagbibigay ng mabubuting regalo sa Kanyang mga anak. Kapag nagdarasal ka na alam mo kung sino ka at kung sino ang Diyos, ang iyong mga salita ay nagdadala ng kapayapaan at autoridad na nagmumula sa katiyakan ng pag-ibig ng Ama. Binabago na ng katotohanan ito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong relasyon sa Diyos tungkol sa pananalapi. Kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga aral na maglalapit sa iyo sa puso ng Ama at makatutulong sa iyong mamuhay sa Kanyang kalooban, i-like at i-subscribe ang channel ngayon. Dito makikita mo ang mga salita na nagpapatibay sa iyong pananampalataya at nag-uugnay sa iyo sa mga layunin ng Diyos. Ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang bagay na maaaring pumipigil sa iyong mga panalangin na masagot sa paraang inaasahan mo. Isang bagay na hindi nauunawaan ng maraming Kristiyano, ngunit malinaw na itinuturo ng Biblia ang tungkol sa ating saloobin sa pananalapi. Maaaring may isang pattern na gumagana sa iyong buhay na humahadlang sa iyong maranasan ang buong probisyon ng Diyos. Ito ay hindi mga sumpa o mapangakit na supernatural na puwersa, ngunit ang mga saloobin at paniniwala ay sumasalungat sa mga prinsipyo ng Biblia ng pagtitiwala at pagkabukas palad. Ang pattern na ito ay nagpapakita ng sarili sa maraming paraan. Marahil nakabuo ka ng kakapusan na pag-iisip ng napakalalim na kahit na pinagpapala ka ng Diyos, hindi mo nakikilala o nasisiyahan ang mga ito. Marahil ay mayroon kang kaugnayan na nakabatay sa takot sa pera, laging nag-iimbak at hindi nagtitiwala sa paglalaan ng Diyos para bukas. O marahil ay nagkaroon ka ng saloobin ng kapaitan sa kaunlaran ng iba na nagpapahintulot sa inggit na mahawahan ang iyong puso at makaapekto sa iyong kakayahang tumanggap ng mga pagpapalang nais ng Diyos na ibigay sa iyo. Ang mga pag-uugaling ito ay hindi mapapatawad na mga kasalanan, ngunit ito ay mga hadlang na maaaring makahadlang sa daloy ng banal na probisyon sa iyong buhay. Itinuturo ng Biblia sa Kawikaan 18:21.
Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang iyong mga salita at aksyon tungkol sa pera ay may kapangyarihang lumikha ng mga katotohanan. Kung palagi mong pinag-uusapan ang kakapusan, kung palagi kang nagrereklamo tungkol sa kakulangan, kung hindi ka kailanman nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon ka, maaaring hindi mo sinasadyang lumikha ng isang kapaligiran na hindi nakakatulong sa pagpapala. Ngunit ang mabuting balita ay ang mga pattern na ito ay maaaring masira sa pamamagitan ng taos pusong pagsisisi at pagbabago ng isip ayon sa salita ng Diyos. Kapag nakilala mo ang mga ugali na hindi nagpaparangal sa Diyos, kapag nagsisi ka sa mga iniisip at salita na nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya, kapag pinili mong iayo ng iyong puso sa mga prinsipyo ng Biblia, lahat ay maaaring magbago. Magsisimula ang pagbabago kapag huminto ka sa pagtuon sa kung ano ang wala ka at nagsimula kang magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Kapag huminto ka sa pakikipag-usap tungkol sa kakapusan at simulan mong ipahayag ang katapatan ng Diyos. Kapag huminto ka sa pagtingin sa kasaganaan ng iba at nagsimulang magsaya sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos sa bawat tao. Mayroon ding dimensyon ng pamilya na maaring makaapekto sa iyong buhay pinansyal. Ang mga pattern ng pag-iisip tungkol sa pera ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, hindi bilang mga supernatural na sumpa, ngunit bilang mga mindset at saloobin na ipinasa sa pamamagitan ng halimbawa at pagtuturo. Marahil ang iyong pamilya ay palaging nahihirapan sa pananalapi. Marahil ay lumaki kang narinig na hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, na mas madali para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung gusto ng Diyos na tayo ay maging mahirap upang tayo ay maging mapagpakumbaba. Ang mga ideyang ito, bagamat maaring may maling pagkaunawa sa mga batayan ng Biblia, ay maaring lumikha ng mga hadlang sa iyong isipan sa pagtanggap ng probisyon ng Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo tungkol sa mga kahihinatnan ng kasalanan na maaring makaapekto sa mga henerasyon, Exodo 20:5. Ngunit ito rin ay nagtuturo tungkol sa awa ng Diyos na umaabot sa 1,000 henerasyon para sa mga nagmamahal sa Kanya, Exodo 20:6. Sinira ng dugo ni Jesus ang anumang negatibong mga pattern na maaring makaapekto sa iyong pamilya. Ngunit kailangan mong sinasadyang ilapat ang mga prinsipyong ito sa iyong buhay. Kapag nananalangin ka para sa kapatawaran, para sa mga maling saloobin tungkol sa pera, kapag tinalikuran mo ang mga mentalidad ng kakulangan na naipasa sa iyong pamilya, kapag pinili mong maniwala sa mga pangako ng Diyos sa halip na tanggapin ang mga limitasyon na ipinataw ng takot, nagtatakda ka ng isang bagong pamantayan para sa iyong buhay at para sa mga henerasyong susunod sa iyo. Kung handa ka nang sirain ang mga negatibong pattern at magtatag ng isang bagong pag-iisip batay sa salita ng Diyos, isulat dito. Pinipili kong mag-isip ayon sa salita ng Diyos tungkol sa aking pananalapi. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng isang makabuluhang desisyon na iayo ng iyong mga iniisip sa katotohanan ng Biblia. Ngunit bago ko ituro sa iyo ang kumpletong panalangin, kailangan mong maunawaan ang isang pangunahing pagkakamali na ginagawa ng maraming tao kapag nananalangin para sa pinansyal na kaunlaran. Isang pagkakamali na maaaring maging sanhi ng iyong mga panalangin na hindi epektibo at kahit na pumipinsala sa iyong espiritual na buhay. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag nagdarasal para sa kaunlaran ay ang pagdarasal na may mga motibasyon na nakasentro sa sarili. Gusto nila ng pera na magpakitang gilas, makaramdam ng superior, bumili ng mga bagay na nagpapakain sa kanilang pagmamataas, magkaroon ng seguridad batay sa kung ano ang mayroon sila sa halip na magkaroon ng seguridad batay sa Diyos. Malinaw na ipinaliwanag ito ng James 4:3. Humihingi kayo at hindi tumatanggap dahil humihingi kayo ng mali upang gugulin ito sa inyong mga pagnanasa. Hindi tutustusan ng Diyos ang pagkamakasarili. Hindi niya pagpapalain ang mga pagnanasa na umaakay sa iyo palayo sa Kanya.
Hindi niya uunlad ang mga motibasyon na salungat sa kanyang katangian ng pagmamahal at pagkabukas palad. Ang mabisang panalangin para sa pinansyal na probisyon ay dapat na nakahanay sa mga layunin ng Diyos. Dapat mong hangarin na umunlad upang ikaw ay maging mas malaking pagpapala sa iyong pamilya. Dapat mong hangarin na mag-ambag ng mas malaki sa gawain ng Diyos. Dapat mayroon kang mga mapagkukunan upang matulungan ang mga nangangailangan. Dapat kang maging isang halimbawa kung paano nagmamalasakit ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kapag ang iyong motibasyon ay tama, kapag ang iyong puso ay nakahanay sa mga layunin ng Diyos, ang iyong mga panalangin ay nagiging kaakit-akit sa puso ng Diyos. Nalulugod siya sa pagpapaunlad ng mga taong gagamit ng kanilang kaunlaran upang luwalhatiin ang kanyang pangalan at pagpalain ng iba. Naghahanap siya ng mga taong mapagkakatiwalaan niya na may mas malaking mapagkukunan dahil alam niya na sila ay magiging tapat na mga katiwala sa lahat ng kanilang matatanggap. Mayroon ding makapangyarihang espiritual na prinsipyo na hindi pinapansin ng karamihan sa mga tao pagdating sa pagdarasal para sa provision. Ang prinsipyo ng inaasahang pasasalamat. Hindi lang basta magpasalamat sa kung anong meron ka, kundi magtiwala at magpasalamat sa inihahanda na ng Diyos para sa buhay mo. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos para sa mga pagpapalang hindi mo pa nakikita, nagpapakita ka ng pananampalataya na higit pa sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ipinapahayag mo na mas nagtitiwala ka sa kanyang mga pangako kaysa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Nagpapakita ka ng mature na pananampalataya na umaantig sa puso ng Ama. Ginawa ito ni Jesus bago paramihin ang mga tinapay at isda. Hindi siya desperadong humingi ng karagdagang pagkain. Nagpasalamat siya sa kung anong mayroon siya. Sa Mateo 4:19 nasusulat, "At nang utusan niya ang mga karamihan na magsiupo sa damuhan, kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda at tumingala sa langit at sila'y pinagpala niya." Nagpasalamat siya bago nangyari ang himala at nailabas ang himala. Kasama sa panalangin matututuhan mo ngayon ang isang oras ng inaasahang pasasalamat. Magpapasalamat ka sa Diyos para sa probisyon na inihanda na niya para sa iyong buhay, para sa mga pagkakataong inaayos na niya, para sa mga blessings na dumarating na kahit hindi mo pa nakikita. Ang salitang ito ay masyadong mahalaga upang panatilihin sa iyong sarili. Kung naantig ang iyong puso, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng katotohanan ito. Maaaring ikaw ay ginagamit ng Diyos para hikayatin ang isang taong nahihirapan sa pananalapi at kailangang makilala ang puso ng Diyos bilang Ama. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Jose, isang kapatid na taga Quezon City, na natuklasan ng kapangyarihan ng biblikal na panalangin para sa pananalapi sa panahon ng napakahirap na panahon sa kanyang buhay. Si Jose ay isang jeepney driver at sa pandemya, ang kanyang trabaho ay nabawasan ng husto. Sa 3 maliliit na anak at isang asawang nag-aalaga sa bahay, nasumpungan niya ang kanyang sarili sa napakahirap na sitwasyon sa pananalapi. Sa loob ng maraming buwan taimtim na nanalangin si Jose para sa pera. Nagmakaawa, nagsumamo at umiyak sa harap ng Diyos, ngunit tila walang nagbago. Pagkatapos ay inimbitahan siya ng isang kaibigan mula sa simbahan sa isang Bible study group tungkol sa panalangin. Doon nalaman ni Jose ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdarasal ng may pagkabalisa at pagdarasal ng may pananampalataya. Sa halip na patuloy na mamalimos ng pera, sinimulan ni Joseph na hanapin munang maunawaan ang puso ng Diyos. Sinimulan niya ang kanyang umaga sa pamamagitan ng pasasalamat sa mga biyayang mayroon na siya. Kalusugan, pamilya, bubong sa kanyang ulo, pagkain sa mesa. Nagsimula siyang manalangin para sa karunungan upang mas mahusay na pamahalaan ang maliit na mayroon siya sa halip na humingi lamang ng higit pa. Unti-unti, napansin ni Jose ang mga pagbabago, hindi instant himala, kundi isang lumalagong kapayapaan sa kanyang puso. Isang pagkamalikhain na hindi niya naranasan noon para maghanap ng karagdagang pagkakakitaan. Isang karunungan para sa pag-iipon na nagpasulong ng kanyang pera. At sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga pagkakataon. Isang karagdagang trabaho sa katapusan ng linggo,
Isang walang interes na pautang mula sa isang miyembro ng simbahan, isang promosyon na hindi niya inaasahan. Sa ngayon, si Jose ay hindi lamang may katatagan sa pananalapi, ngunit naging isang taong tumutulong sa ibang mga tsuper ng jeep na ayusin ang kanilang pananalapi. Natutunan niya na ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kapayapaan, karunungan at mapagbigay na puso. Natuklasan niya na hindi lamang nais ng Diyos na tugunan ang ating mga pangangailangan, kundi nais din niyang gamitin tayo bilang mga daluyan ng pagpapala sa iba. Ngayon ay handa ka nang matutunan ang kumpletong panalangin. Isang panalangin na maaring magbago ng iyong buhay pinansyal dahil ito ang unang nagpapabago sa iyong relasyon sa Diyos tungkol sa probisyon at kaunlaran. Dumating na ang sandaling hinihintay mo. Ang panalangin ay may kapangyarihan na iayon ang iyong puso sa kalooban ng Diyos at ilabas ang probisyon na kanyang naplano na para sa iyong buhay. Bago manalangin, ilagay ang iyong puso sa pagpapakumbaba at pananampalataya. Unawain na hindi mo sinusubukang pilitin ng Diyos na gawin ang isang bagay, ngunit ipahayag ang iyong pagtitiwala sa kanyang kabutihan. Ang panalangin ito ay dapat sabihin sa umaga, mas mabuti ng malakas ng may katapatan at pananampalataya. Ito ay hindi isang desperadong pagsusumamo. Ito ay isang tiwala na pakikipag-usap sa isang mapagmahal na Ama na nakakaalam ng iyong mga pangangailangan at nalulugod sa pag-aalaga sa iyo. Mahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ng may pasasalamat at pagpapakumbaba. Kinikilala ko na ikaw ang aking tagapaglikha, aking tagapagtaguyod, at ang pinagmumulan ng lahat ng panusto sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo sa bawat pagpapalang iyong ipinagkaloob sa akin. Aking pamilya, aking kalusugan, aking trabaho, aking tahanan, at napakaraming iba pang mga regalo na madalas kong binabalewala. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng pagkakataong pinahintulutan ko ang pagkabalisa tungkol sa pera na mangibabaw sa aking puso. Patawad sa mga pagkakataong nagtiwala ako sa mga pangyayari nang higit pa sa iyong katapatan. Patawad para sa mga negatibong salita na sinabi ko tungkol sa aking sitwasyon sa pananalapi na nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa iyong probisyon. Itinatakwil ko ang bawat kaisipang kakapusan na hindi nagmumula sa Panginoon. Tinatalikuran ko ang takot, pagkabalisa at inggit tungkol sa kaunlaran ng iba. Pinili kong magtiwala na alam ng Panginoon ang aking mga pangangailangan at nalulugod sa pag-aalaga sa akin bilang kanyang pinakamamahal na anak. Ama, humihingi ako ng karunungan upang pangasiwaan ng mabuti ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Turuan mo akong maging tapat sa maliliit na bagay upang maging mapagkakatiwalaan ako sa marami. Tulungan mo akong maging bukas palad sa kung ano ang mayroon ako, batid na iyong pinararangalan ang nagbibigay ng mga puso. Dalangin ko na buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa akin. Bigyan mo ako ng pagkamalikhain upang makahanap ng mga solusyon sa aking mga hamon sa pananalapi. Ilagay ang mga tamang tao sa aking landas na makakatulong sa akin at kung sino ang matutulungan ko. Gabayan mo ako sa aking mga pasiya sa pananalapi upang ako ay umunlad ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ang hangarin ko ay hindi lamang magkaroon ng mas maraming pera, ngunit magkaroon ng sapat na mapagkukunan upang mabuhay ng may dignidad, matustusan ang aking pamilya, mag-ambag sa iyong gawain, at maging isang pagpapala sa iba. Gamitin ang aking buhay pinansyal upang magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Nagtitiwala ako na gumagawa ka na para sa akin. Nagtitiwala ako na alam mo ang tamang panahon para sa bawat pagpapala. Nagtitiwala ako na ang iyong kalooban para sa akin ay mabuti, kasiyasya at perpekto. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa iyo ng maaga para sa panustos na nasa daan na, para sa mga pagkakataong inihahanda mo na, para sa mga pagpapalang ipapakita mo sa aking buhay sa tamang panahon. Sa pangalan ni Hesukristo, ang aking tagapagligtas at Panginoon, Amen. Ang panalangin ito ay lumikha ng malalim na koneksyon sa pagitan ng iyong puso at puso ng Diyos
tungkol sa iyong pananalapi. Ang mga salitang narinig mo lang ay hindi lamang mga konsepto. Ang mga ito ay mga pagpapahayag ng pananampalataya na nagtatag ng isang bagong pundasyon para sa iyong buhay pinansyal batay sa pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Hindi ikaw ang parehong taong nagsimulang manood ng video na ito. Isang mahalagang bagay ang nagbago sa iyong pangunawa sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang iyong mga pangangailangan sa pananalapi. Naiintindihan mo na ngayon na mapagkakatiwalaan mo siya hindi lamang para sa walang hanggang kaligtasan, kundi pati na rin sa iyong pang-araw-araw na pangangalaga, kabilang ang iyong mga material na pangangailangan. Sa mga darating na araw at linggo, maaari kang magsimulang makapansin ng banayad, ngunit makabuluhang pagbabago. Higit na kapayapaan tungkol sa iyong pananalapi, mga malikhaing ideya para mapabuti ang iyong sitwasyon, mga pagkakataong nakalimutan mo dati, karunungan upang gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Ito ay hindi isang pagkakataon, ito ay bunga ng isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Dasalin ang panalangin ito tuwing umaga sa susunod na 30 araw. Hindi dahil sa pamahiin, ngunit dahil nagkakaroon ka ng bagong pattern ng relasyon sa Diyos tungkol sa iyong pananalapi. Lumilikha ka ng bagong pag-iisip batay sa pananampalataya, hindi sa takot. Kung ang salitang ito ay lubos na nakaantig sa iyong puso at handa ka nang maranasan ang bagong katotohanan ng pagtitiwala sa Diyos, isulat dito sa mga komento. Nagtitiwala ako sa probisyon ng Diyos para sa aking buhay. Ang bawat pahayag na ginawa dito ay nagpapahayag ng iyong lumalagong pananampalataya sa kabutihan ng Ama. Ito ay isang puwang kung saan ang mga paghahayag ng Biblia ay patuloy na ibinabahagi upang palakasin ang iyong pananampalataya at ilapit ka sa puso ng Diyos. I-like ang post na ito bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa salitang umaantig sa iyong buhay at i-activate ang iyong subscription dahil marami pang gustong ituro sa iyo ng Diyos ang tungkol sa pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban at pagdanas ng Kanyang mga pagpapala. Ang iyong paglalakbay ng pananampalataya at biblikal na kaunlaran ay nagsisimula pa lamang. Patuloy na hanapin ang Diyos, patuloy na pag-aralan ng Kanyang salita, patuloy na isagawa ang mga prinsipyong natutunan mo ngayon at makikita mo kung gaano siya katapat na pangalagaan ang mga nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. Naway ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na nagpapakain sa mga ibon sa himpapawid at nagbibihis ng mga liryo sa parang na nakakaalam ng lahat ng iyong pangangailangan bago mo pa manhingin, ay magpakita ng Kanyang kabutihan at katapatan sa iyong buhay ng sagana at palagian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.